Gaano kabiblikal ang pangyayaring ito na ang Antikristo ay muling mabubuhay mula sa mga patay, na kanyang magiging lisensya para siya ay sambahin ng buong sangkatauhan, na siyang magtutulak sa lahat ng bansa sa buong mundo na talikuran ng kanilang gobyerno at relihiyon, at magpasakop sa one-world government at one-world religion ng halimaw na ito. Ito ang tunay na larawan ng Antikristo. Gaano ba kabiblikal na mamamatay at muling mabubuhay ang Antikristo? Sabi sa Pahayag chapter 13 verse 3, ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay nito, ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Ang isang palaisipan dito ay bakit namangha ang daigdig sa senaryo na yung isa sa ulo ng halimaw ay nagkasugat na halos ikamatay nito, ngunit ito'y gumaling. Ang tanong, bakit namangha ang buong daigdig sa nangyari sa halimaw? Ano ang nakakamangha sa sugat ng halimaw na biglang gumaling at ang resulta ay sumunod at sumamba ang buong daigdig sa halimaw na ito? Hati-hati ang interpretasyon ng ibang nagtuturo ng end times tungkol sa wounded unto death ng halimaw. May nag-i-interpret na ito daw ay system at hindi person. Ito daw ay sumisimbolo sa system ng Roman Empire nang bumagsak ang Roman Empire noong 476 AD. At muling bumalik ang Roman Empire sa 7 years of tribulation. Meron naman nagsasabi na ito raw ay ang mga sistema ng Nazi ng Germany na namatay sa paghampas ng World War II at muling babangon ulit ang Germany sa 7 years of tribulation. Pero majority ng mga Bible scholars na naniniwala na ito ay ang Antikristo na namatay at muling nabuhay. Ito ay person, not system. Ang dahilan ay tamang hermeneutics. Dito sa Revelation chapter 13, 3 beses binanggit ang wounded unto death ng halimaw. Sa verse 3, verse 12 at verse 14. Kung babasahin po natin ang verse 12, pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng maluba, ngunit gumaling na. Isa pang clue sa verse na yan, yung halimaw daw na nasugatan ng maluba ay pilit sasambahin ng lahat ng tao dito sa lupa. Kapag sinabing sasambahin, ito ay tumutukoy sa tao, hindi sistema. Kaya maliwanag na ang tinutukoy na halimaw dito ay hindi sistema kundi yung taong nasugatan ng luba na pilit daw sasambahin ng mga tao. Isa pang proof na ang Antikristo mismo ang tinutukoy dito ay mababasa natin sa verse 14. Sabi diyan, nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Ang larawan ng halimaw na binabanggit diyan ay yung tao mismo, ang Antikristo mismo. Dahil wala po sa tamang siyensya na ang may larawan o picture ang system, kundi ang tao na isang object. Kaya malinaw sa verse na yan na ang Antikristo mismo ang tinutukoy ng unang halimaw na nasugatan na siyang ikamamatay. Ngayon ang tanong, paano ba natin nasabi na mamamatay ang Antikristo? Ano ba ang ibig sabihin na siya ay nasugatan na halos ikamatay at sa sukdulang sambahin na siya ng tao pagkatapos ng sugat na gumaling? Ang kamatayan ng Antikristo ay lalong naging malinaw sa Pahayag chapter 17 verse 8. Sabi sa verse na yan, ang halimaw na nakita mo ay buhay nung una ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa banging napakalalim at tuluyang mapapahamak. So malinaw sa verse na yan na ang halimaw pala ay buhay daw sa una ngunit namatay. At pagkatapos lilitaw uli siya mula sa banging napakalalim.
Kung ang halimaw ay namatay at muling nabuhay, malinaw na ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Antikristo ay biblical pala. Nasa Bible pala. Kung babasahin mo ang verse, ang halimaw daw ay muling lilitaw mula sa banging napakalalim. Muli siyang babangon mula sa banging napakalalim. Kung babasahin natin ito sa English, ito ay bottomless pit. Sa ibang translation ng Bible, ito ay tinatawag na abyss. So yung Antikristo kapag namatay, babangon siya muli mula sa abyss. So lumalabas dito yung kaluluwa ng halimaw ay magmumula sa bottomless pit o yung abyss. Ang abyss ba na ito ay impyerno? As far as Bible doctrine concerned, ayon sa Biblia, meron 3 klaseng impyerno ang sinasabi sa Bible. Ang nakakalungkot nang na-translate mula sa Greek to English ang Bible, naging isang salita na lang ang tinatawag dito. Ito ay impyerno o hell. Pero sa original translation ng Greek, 3 klase meron ng impyerno. Ito ay sa Greek word na Hades, Tartarus, at Gehenna. Una, ang Hades, na tinatawag na daigdig ng mga patay. Ang Hades ay nabanggit ni Jesus tungkol sa istorya ng mayaman at ni Lazarus na nasusulat sa Lucas chapter 16 verse 23. Ang Hades ay temporary detention ng mga unsaved or unbelievers. Pangalawa ay ang Tartarus. Ito ay madilim na hukay para sa mga anghel na nagkasala o sa mga demonyong nakakulong dito. Ito ay nasusulat ayon sa 2 Pedro chapter 2 verse 4. Ang Tartarus naman ay kulungan ng mga nagrebelding anghel o ito yung mga demonyo o kampon ni Satanas. Kaya ang Tartarus ay tinatawag din na impyerno. Ngayon, ang pangatlo naman ay ang Gehenna. Ito yung sinasabi sa Revelation chapter 9 verse 20 na dagat-dagatang apoy. Ito po ay future hell. Wala pa pong nakakapunta dito dahil ito po ay final destination ni Satan, ng mga fallen angel at mga unbelievers. Ayon sa worldhistory.org, ang Tartarus ay inilalarawan sa isang madilim na kalaliman na ginagamit bilang isang bilangguan. Kaya ang Tartarus sa Greek at abyss ay iisa ang kahulugan. Ito ay bottomless pit na sinasabi. Meaning, kung galing sa bottomless pit ang sasanib sa katawan ng Antikristo, malamang isang demonyo pala ang sasanib sa katawan ng Antikristo para ito ay mabuhay na maguli. Meaning, ang misteryo dito ay ang kaluluwa ng Antikristo ay talagang patay na at nasa Hades na, ngunit isang espiritu ang bubuhay sa katawan ng Antikristo. Ngayon ang tanong, sino bang fallen angel na mula sa bottomless pit ang sasanib sa katawan ng Antikristo? Well, kaibigan, maaaring iisa ang sagot natin sa tanong na yan. Ito ay walang iba kundi si Satanas mismo. Alam naman natin na si Satanas ay matagal na niyang pangarap na mamuno sa buong mundo. Noon pa lang gusto na niyang magsakatawang tao din na gaya ni Jesus, at ito na malamang ang kanyang pagkakataon dahil sobrang iksi na lamang ng kanyang oras bago siya itapon sa impyerno. Pero dapat may malinaw tayong Bible verse na nagpapatunay na si Satanas talaga ang sasanib sa katawan ng Antikristo. Ngayon, imbestigahan natin. Ang sabi sa Pahayag chapter 20 verse 2, sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Sa Book of Revelation, kapag sinabing dragon, siya ay si Satanas, ang dating Lucifer na fallen angel. Ngayon, isa pang verse tungkol sa dragon na sumisimbolo na si Satanas. Isa pang palatandaan ng lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Ang tanong, bakit si Satanas na dragon ay may 7 ulo at 10 sungay din na gaya ng Antikristo? 7 ulo at 10 sungay na kapareho din ng halimaw? So ibig sabihin ang Antikristo at si Satanas ay maaring magkaisa. Remember, ang 7 ulo at 10 sungay ay sumasagisag sa one world government. Ibig bang sabihin na kung si Satanas ay may 7 ulo at 10 sungay,
Siya kaya ang totoong mamumuno sa future one world government? At ang ibig bang sabihin din nito na ang second 3.5 years sa pagkabuhay ni Antikristo, si Satanas na mismo ang maghahari sa one world government sa katawan mismo ng Antikristo? So ibig sabihin sa first 3.5 years ang katawan ng Antikristo ay yung Antikristo mismo. At pagkabuhay niya maguli, hindi na siya yon, kundi si Satanas na mismo ang nasa loob ng Antikristo. Ang tanong na yan ay masasagot pa rin ng Biblia. Remember, ang Biblia ang ating final authority. Ito ay mababasa natin sa Pahayag chapter 17 verse 9. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay inilarawan din nito ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. At ang halimaw na buhay noong una ngunit ngayon wala na ay siyang 7 hari na siyang magiging ikawalo, siya ay mapapahamak. Ang sabi po sa verse na yan na kailangan daw dito ang unawa at karunungan. Kaya sa pag-aaral na ito, makinig po tayong mabuti. Ang sabi diyan, ang 7 ulo ay nilalarawan nitong 7 hari. Okay, pause muna tayo dito. So napag-aralan natin sa part 4 ang listahan ng ibig sabihin ng 7 ulo na ito na kumakatawan sa 7 world empire na sumakop sa mundo at nagbigay ng sakit ng ulo sa bansang Israel. Sabi diyan, bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa at ang huli ay hindi pa dumarating. Remember, nang isinulat ni Apostol Juan ang Book of Revelation ay 95 AD, panahon ng Roman Empire. Kaya sinabi ng anghel sa kanya na bumagsak na ang 5, ito ay ang Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greek. Sakto, 5 silang bumagsak na sa panahon ni Juan. Ang naghahari pa ang isa ay paghahari ng Roman Empire sa panahon ni Juan. At ang pang-7 ay hindi pa dumadating. Ang pang-7 dito ay gaya na napag-aralan natin sa part 4, ay posibleng ang New World Order o One World Government ngayon na isinusulong ng mga secret societies sa panahon natin. At ang New World Order na ito ay may 10 leaders na pinangungunahan ang democratic form of government ng Antikristo. Sabi diyan, pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. So ang tinutukoy dito ay ang buhay ng Antikristo ay hanggang first 3.5 years lamang. Dahil siya ay mamamatay after first 3.5 years. Sabi diyan, at ang halimaw na buhay nung una ngunit wala na siya ay isa sa 7 hari at siyang magiging ikawalo. Siya ay mapapahamak. So ang sabi diyan, ang halimaw na namatay ay isa daw sa 7 hari at siya ang ikawalo. So malinaw sa verse na yan na yung Antikristo mismo ang tinutukoy na namatay na, pero siya ang magiging ikawalo? So ibig sabihin, pagkabuhay na maguli ng Antikristo, hindi na siya yun, kundi ibang pagkatao na ang sumanib sa kanya. At ito ay walang iba kundi si Satanas, ang dragon o ang dating si Lucifer. Si Satanas ay nagsakatawang tao na sa katawan ng Antikristo. Siya ang sinasabing ikawalo. Dahil siya ang ikawalo means sa second 3.5 years, ito na yung tunay na larawan ng halimaw, si Satanas na mismo. Kaya pala ang dragon din ay may 7 ulo at 10 sungay, nagpapahiwatig na si Satanas talaga ang tunay na Antikristo mismo dito. Kaya maliwanag ng pagkamatay ng Antikristo, siya ay mabubuhay na maguli sa pagkatao ni Satanas mismo. Ngayon, napatunayan natin in hermeneutics, verse by verse, na ang kamatayan at pagkabuhay na muli ng Antikristo ay sobrang biblikal. At si Satanas ang tunay na larawan ng halimaw. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa verse 4. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sa verse na yan, dahil sobrang naging trending sa buong mundo ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Antikristo, sasamba sa kanya ang lahat ng tao sa buong mundo. Lahat ng religion sa buong mundo, mapa-Muslim, mapa-Kristiyano, mapa-Budismo,
at iba pang reliyon sa buong mundo ay tuluyan na nilang tatalikuran ang kanilang tradisyon na paniniwala. Dahil sa buong mundo ay nasaksihan ang huwad o peking resurrection ng Antikristo at mababago ang paniniwala ng tao sa buong mundo tungkol sa Diyos dahil sa pagkabuhay na maguli ng Antikristo. Kaya nga sabi diyan, sino mga katulad sa halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya? Sabi nila. First time in the world history mangyayari ang phenomenon na ito. Nakitang-kita ng tao kung paano namatay, binurol at nabuhay na maguli ang isang tinuturing na bayani ng buong mundo sa panahon ng 7 years of tribulation. Pero yung mga kagaya nating nakakaalam ng prophecy na ito ay hindi tayo maloloko sa pangyayaring ito. Dahil maliwanag na napag-aralan natin ngayon sa Biblia, verse by verse, sobrang biblical na ang resurrection ng Antikristo ay isang peke, hindi totoo. Namatay talaga ang Antikristo at ang nabubuhay na sa kanya ay si Satanas na pala. Ang sabi ng Biblia sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsan mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hindi po sinungaling ang Biblia, maliwanag sa verse na yan na ang tao pagkamatay, haharap agad siya sa Diyos para hukuman. Kaya ang tunay na nangyari ay namatay talaga ang Antikristo, pero yung pagkabuhay niya ay hindi na yung Antikristo. He only possessed by the substance of Lucifer. Ngayon sabi sa verse 5, pinahintulutan magyabang ang halimaw manlait sa Diyos. Sabi diyan na ang Antikristo ay pinahintulutan talaga ng Diyos na maging mayabang at palalo at laitin ang Diyos. Sabi sa Daniel chapter 7 verse 8, ang sungay na ito ay may mga mata na tulad ng tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. So, harmonized din ang sinasabi ni Juan sa sinasabi ni Daniel na magsasalita ng kalapastanganan ang Antikristo na ito. Ang tanong, ano po ba ang posibleng kalapastanganan na sasabihin ng Antikristo na ito? Well, dahil napaka-trending ng kanyang pagkabuhay na maguli, isusumbat niya ito sa buong mundo na siya ang tunay na Diyos at pagsisigawan niya ito sa loob ng Third Temple ng Jerusalem. Lagi niya sasabihin na yung Jesus Christ na nakilala natin ay isang peke, hindi totoo, gawa-gawaan lang daw ng mga apostol. Hindi totoo na si Jesus ay nabuhay na maguli dahil wala namang nakakita noon, kundi sabi-sabi lang daw ng kanyang mga apostol. At malamang lililangin niya ang buong mundo na ang Biblia ay hindi rin totoo. Ito ay gawa lamang ng tao. Ipagmamalaki niya ang pagkabuhay niya, nagpapatunay na walang taong makagawa nito maliban kung ikaw ay si Yahweh o ang Diyos. Sapat na raw ang ebidensya na makita ng buong mundo kung paano siya pinatay, paano siya pinaglamayan, at kung paano siya nabuhay. Iyan malamang ang kanyang mensahe sa pagkabuhay niya at ituturo niya sa buong daigdig. At sinabi din sa verse na yan, at maghahari sa loob ng 42 buwan. 42 months is equal to 3.5 years. So ang tanong, anong 3.5 years ba ang binabanggit dito? Yung first 3.5 years ba o yung second 3.5 years? Kung babasahin natin ito sa English, King James Version, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and the power was given unto him to continue 42 months. Sabi diyan, power was given, meaning binigay na sa kanya ang kapangyarihan noon pa man, noong first 3.5 years. Then, sa kalagitnaan ng 7 years, ang sabi diyan, no, unto him to continue 42 months. To continue means another 42 months or another 3.5 years yung tinutukoy dito. Kaya maliwanag na ang halimaw na ito ay bumangon mula sa dagat noong first 3.5 years. Then nasugatan siya at gumaling sa kalagitnaan ng 7 years. At ipagpapatuloy daw ang kanyang kapangyarihan yung natitirang 3.5 years. Kasi ang sabi dyan, to continue. Kaya maliwanag na ang pagkamatay at pagkabuhay ng Antikristo ay mangyayari sa kalagitnaan ng
7 years of tribulation. After 3.5 years, si Satanas na ang maghahari sa buong mundo gamit ang kanyang puppet na Antikristo. Ang susunod na verse ay papasok na tayo sa ikalawang bahagi ng 7 years of tribulation. Ang mga gagawing kalapastanganan ng Antikristo ay makikita natin sa mga sumusunod na verse. Pahayag chapter 3 verse 6 to 7. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos, upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila ay lupigin. So sa verse na yan, may dalawang senaryo. Ito ay paglapastangan sa Diyos at pakikipagdigma sa mga hinirang ng Diyos. Isa sa pakikipagdigma sa hinirang ng Diyos ay walang iba kundi ang bansang Israel sa panahon na ito. Sa panahon na ito, ang mga naniniwala sa tunay na Diyos ay yung tinatawag na Tribulation Saints. Ito yung mga mamamayan ng mga Hudyo o bansang Israel at ang mga bagong Kristiyano na na-born again sa panahon ng 7 years of tribulation. Ang mga na-rapture ay yung mga taong tumanggap kay Jesus sa pamamagitan ng libreng kaligtasan. Kaya after rapture, ang mga Hudyo lang ang maiiwan at unbelievers. During tribulation, may mga ngaral pa rin ng salita ng Diyos. Ito ay yung 144,000 na mga Hudyo at yung dalawang saksi. At tatalakayin natin yan sa part 8. After 3.5 years, dito na magsisimula ang mga persecution sa mga ayaw sa halimaw o tumanggap ng tatak nito. Kaya ang una niyang lulusubin ay ang bansang Israel. Kaya niya ito uunahin dahil gagawin niyang trono ang third temple ng Israel. Sa panahon ng paglusob ng Antikristo, ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa araw ng mga iyon, kawawa ang magdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Yan ang payo ng ating Panginoong Hesus sa mga kausap niyang Hudyo at mga disipulo. Yan yung panahon na ang Antikristo ay lalapastanganin niya ang templo. Ang instruction sa kanila ay tumakas dahil lulupigin na ng Antikristo ang bansang Israel. More on this on episode 11. Pagkatapos niyang pabagsakin ang depensa ng Israel, pupunta siya sa Jerusalem at sa Third Temple at doon na niya lalapastanganin ang templo. Dito magsisimula ang Great Tribulation na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo chapter 24. Ngayon, talon tayo sa verse 11. At nakita kong isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May dalawang sungay ito tulad ng mga sungay ng isang batang kordero, ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Sa verse na yan, may ikalawang halimaw na binabanggit ang Biblia. Yung ikalawang halimaw naman ay lumitaw mula sa lupa. Parang kordero ang halimaw pero yung tinig niya ay boses dragon. Ano kaya ibig sabihin ng simbolong ito? Ayon sa BibleRef.com, this beast was rising from the earth. Many understand this to be a reference to Israel. So ang halimaw na ito ay nagmula sa bansang Israel. Ngayon, bakit sa bansang Israel? Ang halimaw po kasi ay galing sa lupa. Kapag galing sa lupa, means ito ay localized. Ito ay isang bansa. Hindi kagaya ng unang halimaw ay galing sa dagat. At napag-aralan natin sa part 4 na kapag galing sa dagat, ito ay ang mga wika, bansa, mga hari, means Gentile nations. Ang halimaw nito ay galing sa lupa na sumisimbolo naman sa isang bansa. At kaya naman nasabi ng mga Bible scholars na ito ay bansang Israel dahil ang halimaw ay kordero. Kapag kasi kordero, it symbolizes sacrificial lamb sa mga Hudyo. Ito ang main tools ng kanilang religion, ang kordero. Yun ang dahilan kung bakit galing sa bansang Israel ang ikalawang halimaw na ito. At sabi dito, by this interpretation, the second beast is apparently a Jew who may present himself as Israel's Messiah, although he is a false Messiah whose speech is satanic.
At sinabi din dito, both beasts are opposed to Christ, but the second beast appears to assume the role of Christ, the Lamb of God. So sinasabi ng BibleRef.com na ang halimaw na ito ay isang Hudyo dahil kapag sinabing kordero, ito ay sumisimbolo sa isang Mesaya. Kaya sa mata ng mga Hudyo, ito ay Mesaya. So ibig sabihin, ang ikalawang halimaw ay isang religious figure. Religious figure because he appears like a lamb. Kapag simbolo kasi ay kordero, ito kasi ay figure of holiness. Nire-respeto dahil siya ay isang religious leader. Pero yung turo niya ay satanic teaching dahil ang boses niya ay boses ng dragon. So lumalabas kaya nito na dalawa ang Antikristo? Hindi ba dapat isa lang ang Antikristo? Malalaman natin ito sa mga susunod na verses. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng maluba, ngunit gumaling na. Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito ay nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Sa verse na yan na ang kalawang halimaw ay parang siya ay magiging executive secretary ng Antikristo. Siya ang nagpapatupad ng kagustuhan ng unang halimaw. Isa pa sa gagawin ng ikalawang halimaw ay magpapakita ito ng mga himala at kababalaghan. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito ay nasaksihan ng mga tao. At sabi diyan, lahat daw ng tao sa mundo ay malilinlang ng ikalawang halimaw. Kung ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng unang halimaw ay naging trending sa buong mundo, ang pagpapababa ng apoy mula sa langit ay magiging trending din sa buong mundo na gagawin ng ikalawang halimaw. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit muling gumaling. Pinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at pinapapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Una, nagpababa siya ng apoy mula sa langit. Ngayon, ang pangalawa ay inutusan din siya ng Antikristo na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Noong hindi pa nauuso ang computer, ito ay isang himala sa mga nagtuturo ng end times noong araw. Pero sa panahon natin ngayon, posible na mangyari ito sa pamamagitan ng mga hologram technologies o yung mga old school na projectors or television. Si Apostol Juan sa panahon ng 95 AD, hindi alam ni Apostol Juan na ito ay hologram o LCD dahil ang computer ay unknown pa sa panahon na ito. Pero tayo mga nasa panahon na ng modern technology, posible na ito ay magawa na hindi na natin iisipin na ito ay isang himala. Sa madaling salita, kayang-kaya na itong ipaliwanag ng makabagong teknolohiya o siyensya. Sumunod na verse, sa pilitang pinatatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila ay dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili malibang sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Sabi sa verse na yan na sapilitan ang pagpapatatak sa lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging mayaman at mahirap, dakila o hamak means lahat ng tao. Ang puzzle lang dito ay walang maaring magtinda o bumili kung ikaw ay walang tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas na iyon. At ang katumbas ng pangalan ng halimaw ay 666. Yan po ang clue ng ikalawang halimaw. Ngayon, alam na natin ang mga basic na katangian ng ikalawang halimaw.
Masasagot na natin ngayon ang clue kung antikristo rin ba ang halimaw na ito o hindi. Para malaman natin ang tawag sa ikalawang halimaw, sa Biblia pa rin tayo hahanap ng kasagutan dahil Biblia pa rin ang ating final authority. Ito ay mababasa natin sa Pahayag chapter 19 verse 20 na ang senaryo ay katapusan ng antikristo sa kamay ng totoong Kristo. Sabi dyan, hinuli ang halimaw at kasama niya ang bulaang propeta. So, may kasama pala ang antikristo na paparusahan. So, sino siya? Ang bulaang propeta. So, sino ang bulaang propeta na ito? Na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinandaya sa mga tumanggap na tanda ng halimaw at sa mga sumasamba sa larawan nito. O di ba siya ang ikalawang halimaw na gumagawa rin ng tanda at larawan ng halimaw para sambahin ito. So ayan mga kapatid ang kasagutan na ang ikalawang halimaw pala ay bulaang propeta o yung false prophet. Tama ang sinabi ni Jesus Christ sa Mateo chapter 24, sapagkat may lilitaw na bulaang Kristo at bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Malinaw sa verse na yan na magkasabay silang lilitaw. Kaya kung ang Antikristo ang simula ng 7 years of tribulation, ang false prophet rin ay magsisimula sa simula ng 7 years of tribulation. After 3.5 years, pagkatapos mamatay at mabuhay na maguli ng Antikristo, dito na i-implement na utusan niya ang kanyang partner na bulaang propeta na gumawa ng larawan niya para siya ay sambahin at piliting patatakan ang lahat ng tao sa mundo ng 666. Ang second 3.5 years na ang pinaka-worst na mangyayari sa buong sangkatauhan sapagkat dito na yung tinatawag na The Great Tribulation. Ito'y pinagsamang galit ng Diyos at galit din ng Antikristo sa buong mundo. Maraming mamamatay, kaya nga ang sabi ni Jesus, kung hindi paiikliin, walang taong matitira. Ngunit alang-alang na lang daw sa bayang Israel, ang kanyang hinirang, paiikliin na lang iyon. Ito po ay sa loob ng natitirang 3.5 years. Ang galit ng Diyos ay mawawasak ang climate ng buong mundo. Magiging pula ang araw, bibilis ang ikot ng mundo, matinding lindol, mga balang, magiging dugo ang tubig at karagatan. Tapos pera pa yung galit ng Antikristo, ipapapatay niya ang mga tribulation saints. Ito ang mga Hudyo at mga bagong Kristiyano sa panahon na ito. Naniniwala ako na may Kristiyano sa panahon ng 7 years of tribulation pero hindi sila yung naiwan sa rapture, kundi sila yung mga bagong converted Christian sa panahon na ito. Ang kaligtasan nila ay huwag magpatatak, sa halip, martyrdom ang paraan ng kanilang kaligtasan. Sa dulo ng 7 years, pagbaba ng tunay na Kristo, siya mismo ang papatay sa Antikristo at sa bulaang propeta. Sabi diyan, ang dalawang ito ay buhay na inihagi sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Ang dalawang halimaw na ito ang unang tao sa gihina na impyerno. Silang dalawa ang buena mano sa dagatang apoy. Mauuna pa silang dalawa kay Satanas. Yan po ang buong istorya ng Antikristo sa loob ng 7 years of tribulation ayon sa Biblia. Ngayon ang tanong, gaano naman kaposibleng mangyari na sa Israel magsisimula ang pangalawang halimaw? Gaano kaposible na hindi ka makakabili kung wala kang tatak ng 666? Dahil ang tanong na yan ay isang future events, hindi natin maiiwasan tumingin sa current events at conspiracy theories. Kaya disclaimer lang po, ang aking mga sasabihin ng mga conspiracy theories ay base lamang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa mga libro ng mga eksperto. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Kagaya ng sinabi ko sa part 4, maaring sa Bible prophecy ay dogmatic tayo, pero pagdating sa mga conspiracy theories ay kayo na po ang humusga.
Gaano naman kaposibleng mangyari na sa Israel magsisimula ang pangalawang halimaw? Ito po ay isa ring current event kamakailan lamang na may isang Hudyong lumabas nung nakaraang buwan lamang na maraming nagsasabi na ito daw ang Mesiyas. Maraming mga nag-e-expect na mga Hudyo o lalo na yung mga rabay na pwede na raw magpakilala yung Mesiyas nila. So pwede ngayon taon o sa susunod na taon. Basta sinasabi nila na sa panahon ngayon o sa generation natin ngayon, pwede na magpakilala ang Mesaya nila. Ngayon mga kapatid, may mga kumakalat na mga video sa YouTube o sa internet na nagpapakita doon na sinasabi na yung Mesiyas nagpakilala na sa panahon natin ngayon. Mayroong isang batang rabay ngayon na sikat doon sa Jerusalem. Talagang nare-respeto siya ng maraming Hudyo at maraming rabay. So tinitingala siya ng maraming tao ngayon doon sa bansang Israel. Siya yung tinatawag na Dayanuka, Rav Shlomo Yehuda. Kapag sinabing Yanuka sa mga Hudyo, ito yung isang tao na lumalabas once every generation. For every 70 to 100 years. So ang Yanuka para sa mga Hudyo, ito ay napakadalang lumabas every generation. Kapag sinabing Yanuka, talagang kabisado niya ang Torah o yung kasulatan. Alam niya ang Torah na hindi kayang arukin ng ibang mga rabay o Hudyo. As in, master na master niya ang Torah. Ano man ang tanongin mo sa kanya tungkol sa Torah, masasagot niya. Kaya marami talagang tao na mamangha sa kanya dahil sa kagalingan niya pagdating sa Torah. Kung titignan nga natin, talagang pinagkakaguluhan siya ng maraming Hudyo dahil sa angking galing niya pagdating sa kasulatan. Makikita natin na kahit bata pa siyang rabay, talagang tinitingala na siya ng mas matataas at talagang magagaling na mga rabay. Pagpapakita lamang yan na talagang nire-respeto siya sa kabila na siya ay bata pa. Makikita natin sa video na yan na may pagkakataon na hinahalikan pa nila yung kamay nitong Yanuka na to. Talagang pinapakinggan nila ang bawat turo nito. Kamakailan lamang isang top rabay mula sa New York na bumisita sa Israel para lamang sa Yanuka na ito. Ayon sa ilang mga source, pumunta ang rabay na ito para i-bless ang Yanuka. So ganun na talaga ang paghanga ng tao dito sa Yanuka na ito. Talagang nire-respeto siya, talagang ginagalang. Kahit saan siya magpunta, talagang pinagkakaguluhan siya. Lahat ng mga turo niya, talagang maraming mga tao at Hudyo ang pumupunta para makinig sa kanya dahil sa angking galing niya. Di pa raw nangyayari sa kasaysayan ng Jewish community na ini-endorse ng ganitong kabatang rabay ayon sa mga top and leading rabay ngayon sa Israel. So sa panahon lang daw natin ngayon, lumabas ang ganitong klaseng Yanuka. Ganitong kabata at ganitong kagaling pagdating sa Torah. Sa ngayon, talagang makikita natin talagang rockstar o superstar siya pagdating sa Jerusalem. Talagang sinusundan siya ng maraming tao, saan man siya magpunta, talagang pinagkakaguluhan siya. Ngayon, ang batang rabay na ito, sinasabi rin na meron siyang mga himala na nagagawa. May ilang testimonya na nagsasabi na ang Yanuka na ito may mga gumaling sa mga karamdaman nila at may iba't iba pa siyang himala na gawa sa iba't ibang tao. So ano nga masasabi natin dito sa Yanuka na to, no? Well, alam naman natin na hindi totoong Kristo ito dahil iisa lang naman ang tunay na Mesiyas kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo naman ng mga Hudyo, hindi sila naniniwala na si Jesus ay ang tunay na Diyos. Hindi sila naniniwala na si Jesus ang tunay na Kristo, nag-aantay pa sila. Ngayon, hindi natin sila masisisi kung may mga ilang Hudyo na naniniwala na siya ang Mesiyas dahil hindi naman lahat ng mga Hudyo ay naniniwala na siya ang Mesaya. Kaya ako lang naman gustong ibalita sa inyo ito dahil nagpapatunay na sobrang lapit ng dumating ng Antikristo. At nararamdaman na ito ng mga ibang Kristiyano sa buong mundo. At kung malapit nang dumating ang Antikristo, anytime pwede na mag-rapture sa panahon natin ngayon at magsimula ang 7 years of tribulation. Ngayon kung akong tatanungin mo, hindi siya ang Antikristo dahil ang Antikristo ay isang hentil. Remember, ang unang halimaw ay galing sa dagat, means ito ay Gentile world government na gaya ng sinabi ko sa part 4. Kanina, napag-aralan natin na ikalawang halimaw o yung bulaang propeta ay magmumula sa Israel. Kaya duda ako dito. Hindi kaya ang Yanuka na ito ay yung false prophet? Hindi kaya siya ang ikalawang halimaw? Kasi swak na swak siya sa sinasabi ng propesiya na pinag-aaralan natin. Well, kung ang Yanuka na ito ay kikilalanin ng Israel na kanilang Mesaya, siya marahil ang mag-i-endorso sa Israel na ipakilala ang Antikristo.
Lilinlangin niya ang bansang Israel at paniniwalain na ang Mesiyas talaga ay yung Antikristo at siya ay tagapaghanda lamang sa tunay na Mesiyas. Gaya ni Juan Bautista na akala ng mga Hudyo na siya ang Kristo, pero sinabi ni Juan Bautista na siya ay tagapaghanda lamang ng totoong Mesiyas. Kaya kung si Jesus Christ na totoong Kristo ay merong John the Baptist, ganon din ang Antichrist. Meron din siyang false prophet na ginagalang ng mga Hudyo. Kaya lumalabas niyan, siya ang peking Juan Bautista sa future. Maraming mga nagtuturo na ang ikalawang halimaw daw ay ang Santo Papa. Nung una, yan din ang paniniwala ko. Pero may binabangga pong verse sa Bible na hindi talaga Santo Papa sa Roma ang ikalawang halimaw. Tatalakayin natin yan sa part 7. Hindi malilinlang ang Hudyo kung ibang reliyon gaya ng Romano Katoliko ang manlilinlang sa kanila, kundi kapwa nila Hudyo o isang rabay mula sa kanilang reliyong Judaismo. At pangalawa, hindi ka pwedeng tanggapin na Kristo kung wala kang dugong Hudyo. Kaya naniniwala ako na may dugong Hudyo ang bulaang propeta. Gaano ka posible na hindi ka makakabili kung wala kang tatak ng 666? Sabi sa Revelation chapter 13 verse 16 to 17, He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast and the number of his name. Sabi diyan, buong mundo ay puwersahan at sapilitang tatanggapin yung tatak ng halimaw, kung hindi sa noo o sa kanang kamay. No one can buy or sell unless you have the mark, the name of the beast, the number of his name. So, familiar ba kayo dito sa system na ito? Hindi ba ito ay sistema ng mga credit card? Di ba sa credit card system, dala mo dapat ang ATM mo, name ng credit card at yung account number. Kaya na itong ipaliwanag ng siyensya na hindi pa naiintindihan ni Apostol Juan noong 95 AD. Ito ay modern banking system. Ngayon, may mga conspiracy theories tungkol dito. Kagaya ng pinakita ko sa inyo sa part 4, merong akong librong pinamagatang The World Last Dictator. Ito ay libro ng mga whistleblower ng taong kasama sa mga secret societies na nilalantad ang planong New World Order o One World Government na ang tinuturo nilang mastermind ay yung United Nations. Sa page 251, makikita nyo rito ang pamagat na The Coming Cashless Society. Kagaya na nabanggit ko sa part 4, isa sa agenda ng New World Order na ito ay magkaroon na lang tayo ng one world currency. At isa sa implementation ng one world banking system ay ang cashless transaction na ang pera. Sa ngayon, ang organisasyon na ito ay pinangungunahan ng New International Economic Order at sa librong ito, nilalantad na may connect ang United Nations sa New International Economic Order. Ang sabi diyan, we are the members of UN, solemnly proclaim our united determination to work urgently for the establishment of a new international economic order. Sa libro na ito, merong isang whistleblower na monetary expert na umattend sa isang conference ng mga international bankers na nagpaplano na sila ng World Total Cashless Society. Sabi diyan, tatagalogin ko na lang, binunyag ng whistleblower na ito na ang mga elite international bankers ay gumagawa ng isang plano na ang lahat ng pera sa mundo, mga papel na pera, barya at tseke ay idineklarang huwag nang gamitin o obsolete na. At ang lahat ng commerce ay magpapatupad sa pamamagitan ng digital mark, digital code o numbers. Alam na natin na ito ngayon bilang electronic fund transfer system. Kung mapapansin nyo, ito ay nangyayari na sa panahon natin. Kapag tayo umu-order sa Shopee o sa Lazada, di ba pwede na magbayad through GCash o Paymaya o yung mga apps na mula sa bangko, di ba? Magpadala ng pera, hindi na uso yung door-to-door o pupunta sa bangko o sa Palawan o sa Cebuana, Lulier, kundi either GCash, Paymaya at marami pang apps na nagsusulputan ngayon. Kung bibili ka naman sa ibang bansa, karamihan ng bayad ay through PayPal. Yun ang basic pa lang yun. Pero may mas advanced pa dyan.
kundi PayPal para mas safe. Ito yung mga cryptocurrency. Ang mga crypto na ito ay halimbawa Ethereum o yung mga Helium, Binance Coin, Bitcoin, USDC Coin. Kaya nga sikat na sikat ngayon ang online platform na Binance para sa pagbabayad online imbis na pera. So yan ang tinatawag na electronic funds transfer system. Sabi diyan, ang mga computer scientists ay gumagawa ng isang master plan upang magtalaga ng mga numero sa bawat individual na tao sa mundo. Maaring gamitin ang numero para sa mga layunin ng pangangalakal, pagbili at pagbebenta. Maganda nga naman ang plano ng mga computer scientists na maglagay na lang ng unique number sa bawat tao para yun ang identity niya para sa kanyang online money bank. Para nga naman mas synchronize, mas safe. Ang problema kasi, ang credit card ay nananakaw. Ang online banking ay nahahack dahil maraming hackers sa online. Dahil nga naman kung mag-online banking kagaya na sa panahon natin ngayon, pwedeng ma-hack ang account mo at ma-withdraw ang pera mo ng mga hacker. Cashless na din ang pagnanakaw sa online. Ngayon, dito papasok na yung implantable biochip conspiracy theory. Ito ay device na kasing liit ng butil ng bigas para i-inject ito sa kanang bahagi ng kamay ng tao. Ito na raw ang magiging microchip na gaya ng accessibility ng mga credit cards na pwedeng manakaw. Kapag nga naman biochip mismo ng ATM mo ay nasa katawan mo na, hindi na ito mananakaw sa iyo at wala ka na ring stress sa pagtatago ng ATM mo. Kung meron nga namang number ang bawat tao at imbis na credit card at saka nakalagay na mismo sa katawan mo ang storage device na ito, di ito basta-basta mananakaw sa iyo. Isang magandang halimbawa dito ay yung GCash QR code. Ibis na i-type mo yung cellphone number mo, yung unique QR code na lang ang gagamitin mo. Ibis nga naman i-type, scan na lang ng camera sa cellphone mo yung QR code and then that's it. Access mo na para makatransfer ka na ng pera o makabayad online. Kaso ang cellphone nananakaw. Kaya nga naman talagang the best ay ilagay na lang yung microchip na ito sa iyong katawan. Maraming conspiracy theories dito na ang biochip na ito ay related daw sa 666. Pero hindi naman masyadong naipaliwanag paano ito connected sa Mark of the Beast. Paano ito kumokonek sa New World Order na One World Banking System. Ayon muli sa librong World Last Dictator, page 257, na meron daw supercomputer sa Belgium na Beast talaga ang pangalan. As in Beast, P-E-A-S-T. Beast talaga. Sabi diyan, the supercomputer is called the Beast. Next page ng 258, Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal. At ang supercomputer na ito ay merong 14 terminals in the system. Merong whistleblower, siya ay world's most prominent robotic expert. Ayon sa kanya, ang supercomputer na The Beast na ito ay gagamiting server sa buong mundo. Ito ang pinaka-server ng World Bank na gagamitin kapag nagkaroon na tayo ng One World Online Money. Meron siyang nireveal na ang supercomputer Beast na ito ay partner ng kanyang company tungkol sa pag-set up ng global bank system na nakaangka sa FDIC banks sa buong mundo. Sa supergiant computer sa Europe, which is ito nga yung Beast. Ito ay kasalukuyang nang ginagamit ngayon sa Europe bilang kanilang computer server na nakalocate sa Belgium. Sabi niya, tagalogin ko na lang no, kung meron kang debit card ngayon at ilagay ito sa alinmang bank teller machine sa mundo, ito ay connected sa supercomputer sa Europe at ang unang 3 digit na mapapagana ang iyong card ay 666. At kung mapapansin nyo sa mga pages ng libro na ito, ito ay kumokonek na sa topic ng biochip. Sa madaling salita, ang biochip pala kapag na-implement, kada transaction, ito ay uma-access sa supercomputer sa Europe na lagi nagsisimula sa code na 666. Kaya technically, kung ang iyong biochip ay nasa katawan mo na, virtually meron ka ng tatak sa iyong katawan na 666. Kung babasahin natin uli ang Bible, walang maaring magtinda o bumili o malibang siya ay may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang na katumbas niyon. Ang tanong, ang sabi dyan na bilang na katumbas niyon?
Nilantad din ng libro na ito na sa bawat database ng registered number ng bawat tao, ito ay may 18 digits number. Ang sabi diyan, your 18-digit number is now in the giant computer of Europe. Every person number in the world begins with the digits 666. So ito yung format number ng bawat tao sa mundo na laging nagsisimula sa 666. The number is international code which is activate the world computer. The first 3 digits of every person's number in the world is 666. Meaning, kada bank-to-bank transaction mo, pag-send mo ng pera, pag-receive, laging dumadaan muna sa SuperBiz computer sa Europe at lagi itong nagsisimula sa 666. At kung walang 666, hindi ka makaka-access sa online banking system. Kaya hindi ka makakabili. At hindi ka rin makakabili kung wala kang implantable microchip sa iyong katawan para ma-access mo ang online banking system. Kung ang conspiracy na to ay totoo, hindi na naman alam ng United Nations, ng New International Economic Order, ng World Banks at mga secret societies na ito na sinusulat na nila sa kasaysayan ng mundo ang mga nakasulat na sa Bible prophecies. Ngayon kaibigan, sa pag-aaral natin, verse by verse na sobra palang biblikal na ang Antikristo ay mamamatay at muling mabubuhay sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. Ito ay patunay na gagayahin niya ang tunay na Kristo na siyang namatay din at muling nabuhay. Lilitaw ang kanyang tunay na larawan na siya pala ay si Satanas na maghahari sa buong mundo sa mga susunod na 3.5 years. Ang paglapastangan niya sa templo ang naging dahilan kung bakit sumuwang ang buong mundo sa tinatawag na Great Tribulation. At ito ang simula ng sunod-sunod na sumpa na mangyayari sa buong mundo. At ang mga sumpang ito ay ating pag-aaralan sa mga susunod na episodes sa pag-aaral na ito.